Sa liblib na Barangay Bonga ay matatagpuan ang malalawak na palayan na tila walang katapusan. Tuwing sumisikat ang araw, unti-unting nabubuhay ang buong baryo sa tunog ng mga ibon, mahinang ihip ng hangin, at yabag ng mga magsasakang nagsisimula ng kanilang trabaho. Isa sa pinakakilala sa kanilang lugar ay si Lolo Tomas, isang matandang magsasaka na hinahangaan hindi lamang dahil sa sipag, kundi dahil sa pambihirang ani na kanyang naaani taon-taon. Marami ang nagtatanong kung bakit tila hindi kailanman nalulugi si Lolo Tomas. Kahit tumaan ang matinding tagtuyot, bagyo, peste, o pagbagsak ng presyo ng palay, lagi pa rin siyang may sapat na ani upang mabuhay ng maayos at makatulong sa ibang tao. Ngunit may isang bagay na napapansin ng mga matatanda sa baryo. Hindi kailanman umaalis si Lolo Tomas sa bukid nang hindi suot ang kanyang lumang sombrerong yari sa pinatuyong buri. Kupas na ang kulay nito. Marami na ring bahagi ang tila ilang ulit ng tinahi. Sa unang tingin ay isa lamang itong ordinaryong sombrero na matagal nang ginagamit ng isang magsasaka. Ngunit ayon sa matatandang naninirahan sa Barangay Bonga, may lihim na kapangyarihan ang sombrerong iyon. Isang lihim na halos 50 taon nang hindi nalalaman ng karamihan. Tuwing madaling araw ay mag-isang naglalakad si Lolo Tomas patungo sa kanyang bukid. Habang tinatahak niya ang makitid na pilapil, tila yumuyuko ang mga halamang kanyang nadaraanan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Pagdating sa gitna ng kanyang palayan, ay tahimik niyang hinuhubad ang sombrero at inilalagay ito sa isang malaking bato sa gilid ng bukid. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli niya itong isinusuot. At doon nagsisimula ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Kapag nakasuot na muli ang sombrero, tila nagiging masigla ang buong paligid. Ang mga halamang halos matuyo ay muling nabubuhay. Ang lupa ay nagiging mamasa-masa kahit walang ulan. Ang mga ibon ay hindi sumisira sa pananim, at ang mga peste ay tila kusang lumalayo. Hindi ito minsang napansin ng ilang kabataang magsasaka. Isa na rito si Nestor, isang binatang nagsisimula pa lamang magbungkal ng sariling lupa. Palihim niyang pinagmasdan si Lolo Tomas isang umaga. Nakita niyang tila may kakaibang liwanag na dumaan sa paligid ng matanda habang isinusuot nito ang lumang sombrero. Napakurap siya. Pagmulat niya ay wala na ang liwanag. Ano kaya ang nakita ko? Bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw ay nagpatulong si Lolo Tomas kay Nestor sa paglilinis ng pilapil. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang punong mangga, ay napansin ni Nestor ang sombrero. Lolo, napakatagal na po yata ng sombrerong iyan. Ngumiti ang matanda. Higit pa sa inaakala mo. Saan po ninyo nabili? Hindi agad sumagot si Lolo Tomas. Tumingin muna siya sa malawak na bukirin bago nagsalita. Hindi ko ito binili. Minana ko. Kanino po? Sa aking lolo. Tahimik na nakinig si Nestor.
Pero bago niya ito ibinigay sa akin, sinabi niyang hindi ito ordinaryong sombrero. Napalunok si Nestor. May kapangyarihan po ba? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay ngumiti lamang siya. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang pinakamainit na tag-init sa loob ng maraming taon. Natuyo ang mga sapa. Nagbitak-bitak ang lupa. Isa-isang nalanta ang mga pananim sa buong Barangay Bonga. Halos mawalan ng pag-asa ang mga magsasaka. Ngunit isang umaga ay nagulat ang lahat. Ang bukid lamang ni Lolo Tomas ang nanatiling luntian. Malulusog ang mga palay. Punong-puno ng buhay ang paligid. Nagtaka ang buong baryo. May ilan na nagsabing baka may lihim siyang balon. May nagsabing baka gumagamit siya ng mamahaling pataba. Ngunit nang siyasatin nila ang bukid, ay wala silang nakita. Lalong dumami ang mga usap-usapan tungkol sa mahiwagang sombrero. Habang lumalalim ang gabi, isang lalaking hindi taga-Barangay Bonga ang lihim na dumating. Mula sa malayo ay pinagmasdan niya si Lolo Tomas. Nakatuon ang kanyang mga mata sa lumang sombrero. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa wakas, natagpuan ko rin ang sombrerong matagal ko nang hinahanap. Hindi alam ni Lolo Tomas na simula sa gabing iyon ay may taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang pinakamahalagang pamana ng kanilang angkan. At kasabay ng pagdating ng estranghero ay nagsimula ring gumising ang lihim na kapangyarihang matagal nang natutulog sa loob ng mahiwagang sombrero. Madaling araw pa lamang ay gising na si Lolo Tomas. Tulad ng nakagawian, isinabit niya sa kanyang balikat ang lumang bayong at maingat na isinuot ang sombrerong matagal nang hindi humihiwalay sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa bukid, ay napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala ang masayang huni ng mga ibon na karaniwang sumasalubong sa pagsikat ng araw. Pagdating niya sa gitna ng palayan, ay napansin niyang may mga bakas ng yabag sa basang lupa. Hindi iyon kanya at hindi rin sa mga karaniwang magsasakang dumaraan sa lugar. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa gilid ng pilapil, ngunit bigla na lamang iyong nawala. Hindi niya ipinahalata ang kanyang pag-aalala. Tahimik siyang nagsimula sa pagtatrabaho habang lihim na nagmamasid sa paligid. Samantala, sa kabilang bahagi ng Barangay Bonga ay may isang lalaking umuupa ng maliit na kubo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Gustavo, isang negosyanteng naghahanap umano ng lupang maaaring bilhin para sa pagtatanim. Magalang siyang makipag-usap kaya mabilis niyang nakuha ang tiwala ng ilang residente. Ngunit ang tunay niyang pakay ay hindi ang mga lupaing sakahan. Ang nais niyang makuha ay ang mahiwagang sombrero ni Lolo Tomas. Maraming taon na siyang naghahanap ng isang sinaunang kasangkapang sinasabing nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Ayon sa lumang aklat na kanyang nabasa, ang sombrerong iyon ay hindi lamang nagpapasagana ng ani. Pinoprotektahan din nito ang lupang sinasaka laban sa tagtuyot, peste, at iba pang sakuna. Ngunit tanging ang taong may malinis na puso
ang maaaring gumamit nito ng lubos. Hindi naniwala si Gustavo sa bahaging iyon ng alamat. Para sa kanya, ang tunay na kapangyarihan ay maaaring mapasakamay ng sino mang marunong gumamit nito. Kinahapunan ay dumalaw siya sa bahay ni Lolo Tomas. Magalang siyang bumati at nagpakilalang interesado sa pagsasaka. Mainit siyang tinanggap ng matanda at pinaupo sa kanilang maliit na balkonahe. Nagkwentuhan sila tungkol sa palay, panahon at pamumuhay sa baryo. Ngunit maya-maya ay napatingin si Gustavo sa lumang sombrerong nakasabit sa dingding. "Napakaganda ng sombrero ninyo, Lolo Tomas," sabi niya. "Matagal na po ba iyan sa inyo?" Ngumiti ang matanda. "Maraming taon na. Kung ipagbibili ninyo, handa akong magbayad ng malaking halaga." Umiling si Lolo Tomas. Hindi ipinagbibili ang mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa atin. Hindi na nagsalita si Gustavo, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pagnanais na mapasa kanya ang sombrero. Kinagabihan ay ipinatawag ni Lolo Tomas si Nestor. Ikinuwento niya ang pagdating ng estranghero. "Nestor, pakiramdam ko ay may mas malalim siyang dahilan kung bakit siya narito. Ano pong gagawin natin? Hindi tayo matatakot, ngunit kailangan nating maging maingat." Tumango si Nestor. Mula noon ay halos araw-araw siyang tumutulong sa matanda sa bukid. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo namang dumarami ang kakaibang pangyayari. May mga halamang hindi maipaliwanag kung bakit biglang nalalanta sa bukid ng ibang magsasaka, ngunit nananatiling luntian ang lupain ni Lolo Tomas. Isang gabi ay may aninong palihim na pumasok sa bukid. Maingat nitong nilapitan ang kubong pahingahan ni Lolo Tomas. Dahan-dahan nitong binuksan ang pinto, ngunit wala roon ang sombrero. Bigla na lamang umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang umalon ang mga palay kahit walang bagyo. Napalingon ang lalaki sa kanyang likuran. Sa di kalayuan ay nakita niya si Lolo Tomas na tahimik lamang na nakatayo habang suot ang mahiwagang sombrero. Hindi galit ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Walang sino mang makakakuha ng bagay na hindi para sa kanya, mahinahon niyang sinabi. Napatigil ang lalaki. Unti-unti siyang umatras hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa dilim. Mula sa kanyang pinagtataguan ay mahigpit na ikinuyom ni Gustavo ang kanyang kamao. Napagtanto niyang hindi magiging madali ang pag-angkin sa mahiwagang sombrero. At sa kanyang pagkabigo ay nagsimula siyang magplano ng isang mas mapanganib na paraan upang maagaw ang lihim na pamana ni Lolo Tomas. Mabilis na kumalat sa buong barangay Bonga ang balitang may nagtangkang magnakaw sa bukid ni Lolo Tomas. Bagaman walang nakakita sa nangyari, marami ang nagsimulang magbantay sa kanilang mga sakahan. Naging usap-usapan din ang mahiwagang sombrero na matagal nang iniuugnay sa kasaganaan ng bukid ng matanda. Ngunit nanatiling tahimik si Lolo Tomas. Ayaw niyang lumaki ang mga haka-haka. Para sa kanya, mas mahalaga ang kapayapaan ng baryo kaysa sa pag-usisa ng mga tao tungkol sa lihim na kanyang iniingatan.
Kinabukasan ay maagang dumating si Nestor sa bahay ng matanda. "Lolo, hindi na po ligtas na kayo lamang ang nagbabantay sa bukid." Ngumiti si Lolo Tomas. "Salamat, apo. Ngunit may mga bagay na hindi kayang bantayan ng lakas lamang." Habang nagkakape sila sa balkonahe, napansin ni Nestor ang isang lumang kahong kahoy na maingat na inilabas ng matanda mula sa ilalim ng kanyang higaan. Makapal ang alikabok nito at halatang maraming taon nang hindi nabubuksan. Dahan-dahang inangat ni Lolo Tomas ang takip. Sa loob ay naroon ang ilang lumang larawan, isang kupas na kuwaderno at isang maliit na telang puti na maingat na nakabalot. Unti-unti niya iyong binuksan. Lumitaw ang isang lumang medalyon na yari sa tanso. Kasama ito ng sombrero nang ipamana sa akin ng aking lolo, sabi niya. Tahimik na nakinig si Nestor. "Ano po ang kwento ng sombrero?" Huminga ng malalim si Lolo Tomas bago nagsimulang magsalita. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, ang Barangay Bonga ay nakaranas ng matinding tagtuyot. Halos walang natirang pananim. Maraming pamilya ang nagutom at napilitang lumikas. Isang gabi, may isang matandang hindi kilala ang dumating sa baryo. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dalang lumang sombrero. Humingi siya ng tubig at pagkain. Marami ang tumanggi dahil kapos din sila. Ngunit ang aking ninuno ay nagbahagi ng huling mangkok ng kanin at inanyayahan siyang magpahinga sa kanilang tahanan. Kinabukasan, bago umalis ang matanda, iniabot niya ang sombrero bilang pasasalamat. Alagaan ninyo ito habang ginagamit ito ng taong tapat, masipag at mapagbigay. Hindi mawawalan ng biyaya ang inyong lupa. Iyon ang kanyang huling sinabi. Napatitig si Nestor sa lumang sombrero. Ibig sabihin po, totoo ang alamat. Tumango si Lolo Tomas, ngunit may babala rin. Kapag ang sombrero ay napunta sa taong sakim, mawawala ang biyayang taglay nito at maaaring dumating ang malaking kapahamakan sa lupaing pinanggalingan nito. Naging mabigat ang katahimikan. Habang nag-uusap sila ay hindi nila namalayang may isang taong nakikinig sa labas ng bakuran. Si Gustavo. Naitago niya ang sarili sa likod ng matataas na kawayan at malinaw niyang narinig ang kwento ng matanda. Napangiti siya. Hindi pala sapat na makuha ko lang ang sombrero, bulong niya sa sarili. Kailangan ko ring malaman ang lihim ng kapangyarihan nito. Makalipas ang ilang araw ay nagsimulang magkasakit ang mga pananim sa iba't ibang bahagi ng Barangay Bonga. Unti-unting naninilaw ang mga dahon ng palay at mabilis na kumalat ang mga peste. Nagtipon ang mga magsasaka upang pag-usapan ang kanilang suliranin. Marami ang natatakot na baka mawalan sila ng ani. Lumapit si Lolo Tomas at iminungkahi niyang magtulungan ang buong baryo sa paglilinis ng mga pilapil at irigasyon. Walang pag-aatubiling sumama si Nestor at ang iba pang kabataan. Sa loob lamang ng ilang araw ay nagbago ang anyo ng mga bukirin. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng mga pananim.
Nakita ito ni Gustavo at lalo siyang naniwalang may malaking papel ang mahiwagang sombrero sa pagbangon ng buong baryo. Sa kanyang inuupahang kubo ay inilabas niya ang isang lumang mapa. May nakaguhit na simbolong kapareho ng nasa medalyon ni Lolo Tomas. Sa ibabang bahagi ng mapa ay may nakasulat na mga salitang matagal na niyang hinahanap. Ang tunay na lihim ng sombrero ay matatagpuan sa lumang balete ng Barangay Bonga. Napangiti si Gustavo. Alam niyang malapit na siyang makarating sa pinakamatagal ng hinahanap na lihim. At hindi siya papayag na si Lolo Tomas lamang ang makinabang sa kapangyarihang nakatago sa mahiwagang sombrero. Lumipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Gustavo ang lumang mapa. Hindi siya mapakali. Araw at gabi niyang pinag-aaralan ang bawat guhit at simbolong nakaukit dito. Habang mas lalo niya itong sinusuri, lalo niyang napagtatanto na ang mahiwagang sombrero ni Lolo Tomas ay bahagi lamang ng isang mas malaking lihim na matagal nang nakatago sa Barangay Bonga. Samantala, patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Lolo Tomas. Tuwing madaling araw ay nagtutungo siya sa bukid kasama si Nestor. Habang lumalakad sila sa makitid na pilapil, napansin ni Nestor na tila mas maliwanag ang paligid sa tuwing isinusuot ng matanda ang kanyang lumang sombrero. Lolo, tanong ni Nestor, nararamdaman ninyo rin po ba na parang may kakaibang lakas ang paligid? Ngumiti si Lolo Tomas. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Kapag inalagaan mo ang lupa, aalagaan ka rin nito. Hindi na nagtanong pa si Nestor, ngunit alam niyang may mga lihim pang hindi sinasabi ang matanda. Pagsapit ng gabi ay tahimik na nagtungo si Gustavo sa kagubatan sa dulo ng barangay. Bitbit niya ang lumang mapa at isang gasera. Tinahak niya ang masukal na daan hanggang marating ang napakalaking punong balete na sinasabing mahigit 200 taon nang nakatayo. Makapal ang mga ugat nito at tila yumayakap sa buong paligid. Maraming residente ang umiiwas sa lugar dahil sa mga lumang paniniwalang may mga espiritong nagbabantay rito. Ngunit hindi natakot si Gustavo. Lumapit siya sa puno at sinundan ang mga simbolong nakaguhit sa mapa. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya ang isang batong may kakaibang ukit. Nang alisin niya ang makapal na lumot, lumitaw ang parehong simbolong nakita niya sa medalyon ni Lolo Tomas. Pinindot niya ang gitna ng ukit. Unti-unting umusog ang malaking bato at nagbukas ang isang makitid na lagusan pababa sa ilalim ng lupa. Napangiti si Gustavo. Sa wakas, bulong niya. Dahan-dahan siyang bumaba sa lagusan. Sa pinakailalim ay may maliit na silid na yari sa batong apog. Sa gitna nito ay naroon ang isang lumang altar na napapalibutan ng mga ukit ng palay, araw, ulan, at mga magsasaka. Ngunit wala roon ang kanyang inaasahang kayamanan. Sa halip ay isang lumang tapyas ng kahoy lamang ang kanyang nakita. Kinuha niya ito at binasa ang nakaukit na mensahe. Ang tunay na kapangyarihan ng sombrero ay hindi kailanman magiging pag-aari ng taong nabubuhay
para sa sarili lamang. Ang biyaya nito ay ibinibigay lamang sa pusong marunong magmahal sa kapwa at sa lupang kanyang sinasaka. Nagdilim ang mukha ni Gustavo. Hindi niya matanggap ang kanyang nabasa. Para sa kanya, walang saysay ang ganitong babala. Naniniwala siyang ang kapangyarihan ay maaaring mapasunod sa pamamagitan ng talino at lakas ng loob. Galit niyang ibinulsa ang tapyas ng kahoy at lumabas ng lihim na silid. Hindi niya napansing may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa kanya mula sa likod ng punong balete. Kinabukasan ay muling nagtungo si Gustavo sa bahay ni Lolo Tomas. Nagkunwari siyang nais humingi ng payo tungkol sa pagsasaka. Magalang siyang tinanggap ng matanda at inalok ng mainit na salabat. Habang nag-uusap sila ay lihim na pinagmasdan ni Gustavo kung saan inilalagay ang mahiwagang sombrero. Napansin niyang hindi ito iniiwan ni Lolo Tomas kahit sandali. Kahit sa loob ng bahay ay malapit lamang ito sa kanya. Habang pauwi si Gustavo ay lalo niyang pinag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Napagtanto niyang hindi sapat ang pagnanakaw. Kailangan niyang alisin muna ang tiwala ng mga tao kay Lolo Tomas. Kung magagawa niyang paniwalain ang buong barangay na ang matanda ang sanhi ng kanilang mga problema, mas madali niyang maaagaw ang mahiwagang sombrero. Sa gabing iyon ay nagsimula siyang magpalaganap ng mga maling balita. Unti-unti niyang ibinulong sa ilang residente na ang kakaibang kapangyarihan ng sombrero ay maaaring magdala rin ng kapahamakan. May ilan na naniwala. May ilan ding nagduda. Ngunit hindi nila alam na ang mga kasinungalingang iyon ang magiging simula ng pinakamabigat na pagsubok na haharapin ni Lolo Tomas at ng buong Barangay Bonga. Mabilis na kumalat sa buong Barangay Bonga ang mga balitang palihim na ipinakalat ni Gustavo. May nagsasabing ang hindi pangkaraniwang kasaganaan ng bukid ni Lolo Tomas ay bunga ng isang kapangyarihang hindi dapat pinagkakatiwalaan. May iba namang naniniwalang ang tagtuyot at pagdami ng peste sa ibang bukirin ay may kaugnayan sa mahiwagang sombrero. Bagaman walang matibay na katibayan, nagsimulang mabahiran ng pagdududa ang pangalan ng matandang magsasaka. Napansin ito ni Nestor habang bumibili siya ng mga binhi sa tindahan. Napapansin mo ba? Tanong ng isang magsasaka sa kanyang kasama. Bakit parang bukid lang ni Lolo Tomas ang laging pinagpapala? May kakaiba talaga sa sombrero niyang iyon, sagot ng isa. Tahimik na umalis si Nestor. Masakit para sa kanya ang marinig ang mga salitang iyon, lalo na't kilala niyang mabuti ang kabutihan ni Lolo Tomas. Pagdating niya sa bukid ay agad niyang ikinuwento ang narinig, hindi nagalit ang matanda. Sa halip ay ngumiti lamang siya. Natural lang na magtanong ang mga tao kapag may mga bagay silang hindi nauunawaan, wika niya. Ngunit paano po kung tuluyan na silang maniwala sa mga kasinungalingan? Tanong ni Nestor. Tandaan mo, apo, ang katotohanan ay parang binhi. Maaaring matabunan ito ng lupa, ngunit darating ang araw na muli itong sisibol.
Kinabukasan ay nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan ng barangay. Dumalo ang halos lahat ng residente upang pag-usapan ang lumalalang problema sa kanilang mga pananim. Isa-isang nagbahagi ng kanilang saloobin ang mga magsasaka. May mga nawalan ng ani, may nalubog sa utang. May ilan na nagmungkahi na humingi ng tulong sa pamahalaan. Nang tumayo si Lolo Tomas upang magsalita, ay naging tahimik ang buong bulwagan. Hindi tayo dapat mag-away-away, mahinahon niyang sinabi. Ang bukirin ay nabubuhay sa pagtutulungan. Kung magkakaisa tayo, malalampasan natin ang anumang pagsubok. Hindi pa man siya nakauupo ay tumayo si Gustavo. Nagkunwari siyang nag-aalala para sa kapakanan ng lahat. Lolo Tomas, anya, kung talagang wala kayong itinatago, maaari ba ninyong ipakita sa amin ang sombrero? Baka sakaling may paliwanag kung bakit naiiba ang inyong bukid. Nagbulungan ang mga tao, napatingin silang lahat kay Lolo Tomas. Sandaling nanahimik ang matanda bago sumagot. Ang sombrero ay pamana ng aking angkan, ngunit hindi ito ang dahilan ng aking ani. Ang tunay na dahilan ay ang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa lupang sinasaka. Hindi nasiyahan si Gustavo sa sagot. Lalong lumalim ang pagdududa ng ilang residente. Matapos ang pagpupulong ay lumapit ang kapitan kay Lolo Tomas. Lolo, kilala ka namin bilang mabuting tao. Sana ay huwag mong hayaang masira ang pagkakaisa ng barangay. Tumango ang matanda. Iyan din ang nais ko, Kapitan. Pagsapit ng gabi ay muling nagtungo si Gustavo sa kanyang inuupahang kubo. Inilabas niya ang lumang mapa at ang tapyas ng kahoy na nakuha niya sa ilalim ng punong balete. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, ay may napansin siyang isang maliit na simbolo na hindi niya nakita noon. Nang tapatan niya ito ng liwanag ng lampara, ay may lumitaw na panibagong mensahe. Kapag nabigo ang tagapag-ingat na protektahan ang sombrero sa gabi ng kabilugan ng buwan, lilipat ang kapangyarihan nito sa unang taong makapagsusuot nito. Napangiti si Gustavo. Ilang araw na lamang ay sasapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan. Alam niyang iyon na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Samantala, sa bahay ni Lolo Tomas ay tila may kakaiba rin siyang nararamdaman. Tahimik niyang hinawakan ang lumang sombrero at tumingin sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Darating na ang pagsubok, mahina niyang sambit. Napansin iyon ni Nestor. Lolo, may problema po ba? Ngumiti ang matanda, ngunit mababakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Oo, apo. Pakiramdam ko ay malapit nang dumating ang oras na susubok hindi lamang sa akin, kundi sa buong Barangay Bonga. Sa malayo, habang pinagmamasdan ni Gustavo ang bahay ni Lolo Tomas mula sa dilim, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Handa na siyang isakatuparan ang kanyang pinakamatapang na plano. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang kapalaran ng mahiwagang sombrero ay tuluyan ng magbabago. Dumating ang gabing matagal nang hinihintay ni Gustavo.
Pagsapit ng dilim ay umakyat sa kalangitan ang bilog na buwan na nagbibigay ng mapusyaw na liwanag sa buong Barangay Bonga. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang ihip ng hangin at ang pag-indayog ng mga puno ang maririnig. Sa loob ng kanyang bahay ay nakaupo si Lolo Tomas habang hawak ang mahiwagang sombrero. Hindi siya mapakali. Sa buong buhay niya bilang tagapag-ingat ng pamana ng kanilang angkan, ngayon lamang niya naramdaman ang ganoong kabigat na pangamba. Lumapit si Nestor. "Lolo, ako na po ang magbabantay sa labas," ngumiti ang matanda. Hindi sapat ang lakas ng katawan sa gabing ito. Ang pinakamahalagang bantay ay ang katapatan ng puso. Hindi lubos na naunawaan ni Nestor ang sinabi ng matanda, ngunit tumango siya bilang paggalang. Habang lumalalim ang gabi ay palihim namang kumilos si Gustavo. Nakasuot siya ng maitim na kasuotan upang hindi siya mapansin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay ni Lolo Tomas habang sinisiguro niyang walang nakakakita sa kanya. Ngunit hindi niya alam na may ilang kabataang residente ang voluntaryong nagbabantay sa paligid ng barangay dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayari nitong mga nakaraang linggo. Nagpalipat-lipat ng pwesto si Gustavo hanggang sa marating niya ang likurang bahagi ng bahay. Tahimik niyang binuksan ang maliit na bintana. Maingat siyang pumasok sa loob. Madilim ang silid. Ngunit wala si Lolo Tomas. Napangiti siya. "Mas madali kaysa sa inaasahan ko," bulong niya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lumang kabinet na pinaglalagyan ng mahahalagang gamit ng matanda. Binuksan niya ito, ngunit wala rin doon ang sombrero. Bigla niyang narinig ang isang mahinang tinig. "Hinahanap mo ba ito?" Mabilis siyang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Lolo Tomas. Suot niya ang mahiwagang sombrero. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang tindig. "Hindi mo dapat inaangkin ang bagay na hindi para sa iyo," sabi ng matanda. Ngumisi si Gustavo. "Hindi ako naniniwala sa mga alamat. Ang mahalaga ay ang kapangyarihang taglay ng sombrero." Unti-unti siyang lumapit. "Ibigay mo sa akin ang sombrero at walang masasaktan." Umiling si Lolo Tomas. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman ibinibigay sa taong sakim. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malakas na hangin. Bumukas ang mga bintana. Nayanig ang buong bahay. Napasigaw ang ilang residente sa labas nang makita nilang tila umiikot ang hangin sa ibabaw ng bahay ni Lolo Tomas. Mabilis na tumakbo si Nestor kasama ang ilang kalalakihan. Pagpasok nila sa bahay ay nadatnan nilang magkatapat sina Lolo Tomas at Gustavo. Hindi sila makagalaw. Tila may hindi maipaliwanag na puwersang pumipigil sa kanilang lumapit. Biglang sumiklab ang isang matingkad na liwanag mula sa sombrero. Napaatras si Gustavo at napatakip ng muka. Ramdam niya ang matinding init na tila tumatagos sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan ay nagsimulang magbalik ang lahat ng kanyang kasakiman, panlilinlang at masasamang balak. Napaluhod siya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila siya inuusig ng sarili niyang konsensya.
Habang lumiliwanag ang sombrero ay biglang humupa ang hangin. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Nakahinga ng maluwag ang mga taong nasa loob ng bahay. Tahimik na lumapit si Lolo Tomas kay Gustavo. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa pagnanakaw. Napayuko si Gustavo. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding hiya sa kanyang mga ginawa. Ngunit habang tila nagsisimula na siyang magsisi, may isang mahinang tinig na nagmula sa labas ng bahay. Tapos na ba ang lahat? Napalingon silang lahat. Sa may pintuan ay may nakatayong isang matandang lalaki na may puting balbas at suot ang lumang kasuotan ng mga sinaunang magsasaka. Walang nakakakilala sa kanya. Ngunit nang makita siya ni Lolo Tomas, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Mahina siyang yumuko bilang paggalang. Dumating na po kayo. Ngumiti ang mahiwagang matanda. Panahon na upang malaman ninyo ang buong katotohanan tungkol sa sombrerong matagal ninyong iniingatan. Natahimik ang lahat. Alam nilang ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na lihim na magbabago sa kasaysayan ng Barangay Bonga. Tahimik na nakatayo ang lahat sa loob ng bahay ni Lolo Tomas. Walang sino man ang nangahas magsalita habang pinagmamasdan ang matandang lalaking bagong dating. Ang kanyang puting balbas ay halos umabot sa dibdib at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang kapanatagan na tila marami ng nasaksihang salinlahi. Lumapit si Lolo Tomas at magalang na yumuko. Matagal ko na po kayong hinihintay. Ngumiti ang matanda. Hindi ako dumating dahil tinawag mo ako. Dumating ako dahil dumating na ang tamang panahon. Nagtaka sina Nestor at ang ibang residente. Hindi nila maunawaan kung sino ang matandang iyon at bakit tila kilalang kilala siya ni Lolo Tomas. Napansin ng matanda ang kanilang pagtataka. Maraming taon na ang nakalipas, wika niya. Ako ang nagbigay ng sombrerong iyan sa ninuno ni Lolo Tomas. Nabigla ang lahat, ngunit higit na nagulat si Gustavo. Ibig sabihin, kayo ang may-ari ng sombrero? Tanong niya. Umiling ang matanda. Walang tunay na may-ari ng sombrerong ito. Ito ay ipinagkakatiwala lamang sa taong karapat-dapat. Tahimik na nakinig ang lahat. Ilang salinlahi ng pinoprotektahan ng sombrerong ito ang Barangay Bonga. Hindi ito nilikha upang magpayaman ng iisang tao. Ang layunin nito ay tiyaking ang lupaing nagbibigay buhay sa mga magsasaka ay mananatiling mataba at masagana. Humakbang ang matanda patungo sa bintana at minasdan ang malawak na bukirin. Kapag ang tagapag-ingat ay naging sakim, mawawala ang biyaya. Ngunit kapag nanatili siyang mapagpakumbaba at matulungin, mananatiling pinagpapala ang buong pamayanan. Napayuko si Gustavo. Naalala niya ang lahat ng kanyang panlilinlang at kasakiman. Lumapit siya kay Lolo Tomas. Patawad po. Nabulag ako ng pagnanais na yumaman. Hindi agad sumagot si Lolo Tomas.
Pagkaraan ng ilang sandali ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Ang taong marunong magsisi ay may pagkakataong magbago. Napaluha si Gustavo. Hindi niya inasahang mapapatawad siya ng taong sinubukan niyang dayain. Kinabukasan ay ipinatawag ang lahat ng residente sa liwasan ng barangay. Sa harap ng buong pamayanan ay isinalaysay ni Lolo Tomas ang tunay na kasaysayan ng mahiwagang sombrero. Hindi niya ipinagyabang ang kapangyarihan nito. Sa halip ay ipinaliwanag niyang ang biyaya ng lupa ay bunga rin ng pagkakaisa, sipag, katapatan, at paggalang sa kalikasan. Maraming residente ang nahihiyang lumapit sa kanya. Humingi sila ng paumanhin dahil sa kanilang pagdududa. Ngumiti lamang si Lolo Tomas. Wala akong sama ng loob. Mas mahalaga ang pagkakaisa kaysa sa pagmamataas. Mula noon ay sama-samang nagtanim ang mga magsasaka. Naglinis sila ng mga kanal ng irigasyon. Nagtanim ng mga puno sa paligid ng bukirin at nagtulungan sa pag-aalaga ng kanilang mga pananim. Isa si Gustavo sa pinakaunang nagboluntaryo. Hindi na siya ang dating sakim na lalaki. Araw-araw siyang nagsisikap upang maibalik ang tiwala ng mga taong kanyang nalinlang. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting bumalik ang kasaganaan sa Barangay Bonga. Muling naging luntian ang mga palayan. Masagana ang ani ng bawat magsasaka. Hindi na lamang ang bukid ni Lolo Tomas ang pinagpapala, kundi ang buong barangay. Isang hapon ay muling nagpakita ang mahiwagang matanda. Tahimik niyang kinausap si Lolo Tomas. Malapit na ang panahon na kailangan mo nang ipasa ang sombrero. Napabuntong hininga si Lolo Tomas. Alam ko po. Ngunit sino ang magiging susunod na tagapag-ingat? Ngumiti ang matanda. Nasa paligid mo na siya. Hindi siya pipiliin ng kapangyarihan dahil sa kanyang lakas o talino. Pipiliin siya dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Pagkasabi nito ay dahan-dahang naglakad ang matanda palayo sa bukirin. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tila naglaho siya sa pagitan ng mga punong kahoy. Napatingin si Lolo Tomas kay Nestor, na abalang tumutulong sa mga kapwa magsasaka nang walang hinihintay na kapalit. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Unti-unti na niyang nauunawaan kung sino ang maaaring maging susunod na tagapag-ingat ng mahiwagang sombrero. Ngunit hindi niya alam na may isang huling pagsubok pang darating, isang pagsubok na magpapasya kung sino ang tunay na karapat-dapat na magmana ng pinakamatandang lihim ng Barangay Bonga. Makalipas ang ilang buwan ay muling sumigla ang buhay sa Barangay Bonga. Naging masagana ang ani ng bawat magsasaka. Napuno ng lunti ang palay ang mga bukirin at muling bumalik ang saya sa bawat tahanan. Ang mga dating nag-aalala sa kanilang kinabukasan ay ngayon ay nagkakaisa sa pagtutulungan upang lalo pang mapaunlad ang kanilang pamayanan. Bagamat payapa ang lahat, alam ni Lolo Tomas na hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Araw-araw ay pinagmamasdan niya si Nestor habang ito'y masigasig
na tumutulong sa kapwa. Hindi lamang sa sariling bukid ito nagtatrabaho. Kapag may matandang magsasakang nahihirapang mag-araro, agad siyang umaalalay. Kapag may pamilyang kapos sa pagkain, tahimik siyang nagdadala ng bigas at gulay mula sa kanilang ani. Hindi niya ginagawa iyon upang mapansin. Ginagawa niya iyon dahil iyon ang tama. Isang umaga ay muling nagpakita ang mahiwagang matanda. Tahimik niyang nilapitan si Lolo Tomas. Panahon na. Tumango ang matanda. Handa na ba siya? Hindi siya ang magpapasya. Ang sombrero ang pipili. Kinahapunan ay ipinatawag ni Lolo Tomas sina Nestor, Gustavo, ang kapitan ng barangay, at ang ilang matatandang magsasaka sa gitna ng kanyang bukirin. Nagtaka silang lahat kung bakit sila naroon. Sa gitna ng malawak na palayan ay may isang lumang batong matagal nang nakabaon sa lupa. Maingat na inilapag ni Lolo Tomas ang mahiwagang sombrero sa ibabaw nito. Nalalapit na ang araw na kailangan ko nang ipasa ang pananagutang ito. Tahimik ang lahat. Walang maaaring humawak sa sombrero hanggat hindi ito kusang tumatawag sa susunod na tagapag-ingat. Pagkasabi niya nito ay bahagyang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting gumalaw ang mga dahon ng palay. Lumapit ang mahiwagang matanda. Isa-isa kayong lumapit. Naunang lumapit ang ilang matatandang magsasaka. Tahimik lamang ang sombrero. Sunod na lumapit ang kapitan. Wala pa ring nangyari. Lumapit si Gustavo. Huminto siya sa harap ng sombrero at yumuko. Hindi ko na ito hinahangad. Nais ko lamang patunayan na nagbago na ako. Hindi pa rin gumalaw ang sombrero. Ngumiti lamang ang mahiwagang matanda. Hindi pa ito ang oras mo. Sa huli ay tinawag si Nestor. Nag-atubili siyang lumapit. Lolo, hindi po ako karapat-dapat. Sumagot si Lolo Tomas. Ang taong nagsasabing hindi siya karapat-dapat ay kadalasang mas handang tumanggap ng pananagutan. Unti-unting lumapit si Nestor. Paglapit niya sa bato ay biglang umihip ang banayad na hangin. Ang mga uhay ng palay ay tila sabay-sabay na yumuko. Dahan-dahang umangat ang mahiwagang sombrero mula sa ibabaw ng bato. Lumutang ito sa hangin sa harap ni Nestor. Tahimik na napaluha si Lolo Tomas. Ngumiti ang mahiwagang matanda. Natagpuan na ng sombrero ang bagong tagapag-ingat. Nagulat si Nestor. Hindi ko kaya. Lumapit si Lolo Tomas at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lamang ay manatili kang tapat sa iyong puso. Dahan-dahang lumapit ang sombrero kay Nestor. Maingat niya itong tinanggap. Nang maisuot niya ito ay tila naging mas maliwanag ang buong paligid. Isang banayad na hangin ang dumaan sa buong bukirin. Kasabay nito ay nagsimulang magsiliparan ang mga puting ibon sa ibabaw ng palayan. Natuwa ang lahat ng naroroon. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mahiwagang matanda. Napatingin siya sa malayong kabundukan.
Lumipas na ang panahon ng pagpili. Ngayon naman ay darating ang panahon ng pinakamabigat na pagsubok. Nagtaka silang lahat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Nestor. Hindi agad sumagot ang matanda. Itinuro lamang niya ang kalangitan sa gawing silangan. Sa malayo ay nagsimulang magtipon ang makakapal at maiitim na ulap. Unti-unting lumakas ang hangin. Napansin ng mga magsasaka na tila may paparating na napakalakas na bagyo. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Hindi ito pangkaraniwang unos. Tahimik na nagsalita ang mahiwagang matanda. Ang tunay na lakas ng tagapag-ingat ay hindi nasusukat sa kapangyarihan ng sombrero. Nasusukat ito sa kanyang tapang na ipaglaban ang buong pamayanan. Tahimik na hinigpitan ni Nestor ang pagkakahawak sa mahiwagang sombrero. Alam niyang ang bagyong paparating ang magiging pinakamalaking pagsubok na haharapin niya bilang bagong tagapag-ingat ng biyaya ng Barangay Bonga. 2 araw matapos tanggapin ni Nestor ang mahiwagang sombrero, ay tuluyan nang nagdilim ang kalangitan. Ang dating maliwanag na umaga ay napalitan ng makakapal na ulap. Lumakas ang hangin at nagsimulang yumuko ang mga puno sa buong Barangay Bonga. Nagtipon ang mga residente sa Barangay Hall upang paghandaan ang paparating na bagyo. Pinangunahan ni Lolo Tomas ang pagpupulong. Ang pinakamahalagang iligtas ay ang buhay ng bawat isa. Ang mga pananim ay maaari nating itanim muli. Ngunit ang buhay ay hindi na maibabalik. Agad na kumilos ang mga mamamayan. Ang mga kabataan ay tumulong sa pagpapatibay ng mga bubong ng bahay. Ang mga magsasaka ay naglinis ng mga kanal upang mabilis na makadaloy ang tubig. Ang mga kababaihan naman ay naghanda ng pagkain at gamot para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan. Sa pangunguna ni Nestor, nagtulungan ang buong barangay na ilipat sa ligtas na lugar ang matatanda, mga bata, at mga alagang hayop. Habang abala ang lahat, napansin ni Gustavo na hindi inaalis ni Nestor ang mahiwagang sombrero. Lumapit siya rito. Nestor, kung talagang may kapangyarihan ang sombrero, gamitin natin ito upang pigilan ang bagyo. Ngumiti si Nestor at marahang umiling. Hindi para utusan ang kalikasan ang sombrero. Ang tungkulin nito ay tulungan tayong pangalagaan ang biyayang ibinigay sa atin. Tahimik na tumango si Gustavo. Lubos na siyang nagbago mula sa pagiging sakim. Ngayon ay isa na siya sa mga unang tumutulong sa mga nangangailangan. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ang malakas na ulan. Humahagupit ang hangin sa buong barangay. Umapaw ang maliit na ilog sa silangang bahagi ng palayan. Mabilis na kumilos sina Nestor at ang mga kalalakihan upang patibayin ang pilapil. Habang ginagawa nila iyon ay napansin nilang may bahagi ng dik na unti-unti nang bumibigay. Kapag tuluyang nasira iyan, lulubog sa baha ang buong bukirin, sigaw ng isang magsasaka. Hindi nag-atubili si Nestor. Kasama sina Gustavo at iba pang kalalakihan, mabilis silang naglagay ng mga sako ng buhangin at malalaking bato upang pigilan ang rumaragasang tubig.
Habang ginagawa nila iyon ay lalo pang lumakas ang ulan. Sa gitna ng unos ay napansin ni Lolo Tomas na bahagyang kumikislap ang mahiwagang sombrero sa ulo ni Nestor. Hindi ito naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa halip ay tila nagbibigay ito ng lakas ng loob at malinaw na pag-iisip sa sinumang kasama niyang nagtatrabaho. Dahil sa maayos na pamumuno ni Nestor at sa pagkakaisa ng buong barangay, unti-unting napigilan ang pagguho ng pilapil. Makalipas ang ilang oras ay nagsimulang humina ang ulan. Pagsikat ng araw ay lumabas ang mga residente upang tingnan ang naging pinsala. May ilang punong natumba. May mga bahay na bahagyang nasira. Ngunit nanatiling ligtas ang buong barangay Bongga. Ang kanilang mga palayan ay hindi nalunod sa baha. Marami ang napaluha sa tuwa. Lumapit ang kapitan kay Nestor. Hindi ang sombrero ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin ay ang pagkakaisa nating lahat. Ngumiti si Nestor. Yan din ang itinuro sa akin ni Lolo Tomas. Tahimik na pinagmamasdan ni Lolo Tomas ang kabataan. Alam niyang tama ang naging pasya ng mahiwagang sombrero. Natagpuan nito ang karapat-dapat na tagapag-ingat. Habang nagsasaya ang buong barangay, ay muling nagpakita ang mahiwagang matanda sa dulo ng bukirin. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mga taong nagtutulungan. Naipasa na ang biyaya. Ngunit may isa pang huling tungkulin na dapat gampanan. Narinig iyon ni Lolo Tomas. Lumapit siya sa matanda. Ano pa po ang kailangan naming gawin? Sumulyap ang mahiwagang matanda sa malawak na palayan na ngayon ay muling nasisinagan ng araw. Panahon na upang malaman ng buong barangay Bongga na ang tunay na hiwaga ng sombrero ay hindi ang kapangyarihang taglay nito, kundi ang aral na iiwan nito sa bawat salinlahi. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Lolo Tomas na nalalapit na ang wakas ng kanilang mahabang paglalakbay at ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Barangay Bongga. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang malaking bagyo, ay muling sumigla ang Barangay Bongga. Ang mga palayang minsang nanganganib na malubog sa baha ay muling namulaklak at namunga. Ang bawat magsasaka ay nag-ani ng sagana at ang dating pangamba ay napalitan ng pag-asa. Isang umaga ay ipinatawag ni Lolo Tomas ang buong barangay sa gitna ng pinakamalawak na bukirin. Dumating ang lahat, mga magsasaka, kabataan, matatanda, at maging ang mga batang matagal nang nakikinig sa kwento tungkol sa mahiwagang sombrero. Tahimik na tumayo si Lolo Tomas habang hawak ni Nestor ang mahiwagang sombrero. Lahat kayo ay matagal nang nagtatanong kung ano ang tunay na kapangyarihan ng sombrerong ito, panimula ng matanda. Marami ang naniwalang kaya nitong magpalago ng ani, magtaboy ng peste, at magligtas ng bukirin sa anumang sakuna. Huminto siya sandali at minasdan ang mga taong nakikinig. Ngunit ang pinakamalaking hiwaga nito ay hindi kailanman ang kapangyarihang taglay nito.
Tayo ang tunay na hiwaga. Nagkatinginan ang mga tao. Nang maging sakim ang ilan, halos nawala ang biyaya ng ating lupain. Ngunit nang muli tayong magtulungan, bumalik ang kasaganaan. Iyon ang tunay na himala. Unti-unting tumango ang mga residente. Naalala nila ang mga panahong sila'y nagdududa sa isa't isa at kung paano sila muling nagkaisa upang mailigtas ang kanilang barangay. Lumapit si Gustavo sa harapan. "Lolo Tomas," sabi niya habang nakayuko, "maraming salamat sa pagpapatawad ninyo sa akin. Kung hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataon, marahil ay nanatili akong alipin ng aking kasakiman." Ngumiti ang matanda. Ang tao ay hindi hinuhusgahan sa kanyang mga pagkakamali. Mas mahalaga kung paano siya bumangon at nagbago. Nagpalakpakan ang buong barangay. Pagkatapos ay lumapit si Nestor. Iniabot niya ang mahiwagang sombrero kay Lolo Tomas. "Sa tingin ko po ay kayo pa rin ang nararapat na mag-ingat nito." Ngunit marahang umiling ang matanda. "Hindi na. Ang panahon ko bilang tagapag-ingat ay natapos na. Dumating na ang bagong salinlahi." Dahan-dahan niyang inilagay ang sombrero sa ulo ni Nestor. Kasabay nito ay umihip ang banayad na hangin. Marahang yumuko ang mga uhay ng palay na tila nakikiisa sa isang tahimik na pagdiriwang. Mula sa malayo ay muling nagpakita ang mahiwagang matanda. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang bagong tagapag-ingat. Hindi kailanman mawawala ang biyaya ng lupa hanggat may mga pusong handang maglingkod. Pagkasabi niya nito ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lumang punong balete. Ilang saglit lamang ay tila naglaho siya sa pagitan ng liwanag ng umaga. Hindi na siya muling nakita pa. Lumipas ang maraming taon. Si Nestor ay naging isa sa pinakaginagalang na magsasaka sa buong lalawigan. Hindi niya itinuring ang mahiwagang sombrero bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang paalala ng kanyang pananagutan sa kapwa at sa kalikasan. Tinuruan niya ang mga kabataan ng wastong pagsasaka, paggalang sa lupa, at kahalagahan ng pagkakaisa. Si Gustavo naman ay nanatili sa Barangay Bonga. Ginamit niya ang kanyang nalalaman upang makatulong sa pagpapaunlad ng sakahan at sa paghahanap ng mga bagong paraan upang mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala, si Lolo Tomas ay namuhay ng payapa sa piling ng kanyang pamilya. Araw-araw siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga habang pinagmamasdan ang masaganang bukirin na minsan niyang inalagaan. Bago tuluyang pumanaw sa katandaan, tinawag niya si Nestor. "Anak," mahina niyang wika, "tandaan mo, hindi ang sombrero ang nagbibigay ng biyaya. Ang kabutihan ng puso, katapatan sa paggawa, at pagmamahal sa kapwa ang tunay na nagpapasagana sa buhay." Tumulo ang luha ni Nestor habang hawak ang kamay ng matanda. "Ipinapangako ko po." Ngumiti si Lolo Tomas sa huling pagkakataon. Tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Taglay ang kasiyahang naipasa niya ang pinakamahalagang pamana ng kanilang angkan. Mula noon, nanatiling buhay ang alamat ng mahiwagang sombrero ni Lolo Tomas
sa Barangay Bonga. Hindi ito inalala ng mga tao dahil sa hiwaga o kapangyarihan nito. Sa halip, naging sagisag ito ng sipag, katapatan, pagkakaisa, at pagmamahal sa kalikasan. At sa bawat pagsikat ng araw na sumisinag sa malalawak na palayan ng Barangay Bonga, patuloy na isinasalaysay ng mga matatanda ang kwento ni Lolo Tomas. Isang simpleng magsasaka na nagpatunay na ang pinakadakilang mahika ay matatagpuan sa pusong marunong magmahal, maglingkod, at magbahagi ng biyaya sa kapwa. Wakas.